Kamusta mga maka-full court? Welcome back sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung mga target ng Lakers bago ang trade deadline at pag-uusapan na rin natin ngayon na pinatutunayan ni D'Angelo Russell na karapat-dapat siya sa Los Angeles Lakers. Ayon sa balita ng isang NBA insider ng Los Angeles Lakers ay tumitingin sa ilang manlalaro na makukuha sa pamamagitan ng trade bago ang deadline sa ika-8 ng Pebrero. Interesado ang Lakers na puntiryahin sina Toronto Raptors guard Bruce Brown, Portland Trail Blazers forward Jerami Grant, Charlotte Hornets guard Terry Rozier, Raptors wing Gary Trent Jr., gayon din sina Dorian Finney-Smith at Royce O'Neal ng Brooklyn Nets ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Bagamat nakatutok ang Los Angeles kay Brown, ang pagtugis ng koponan sa defensive-minded guard ay malamang na mauuwi sa pagpayag ng Toronto na lumipat mula sa kanya. Iniulat ni Buha na sinubukan ng front office ng Lakers na pirmahan ng 27 anyos sa libreng ahensya at naniwala sila na sila ang mga paborito upang dalhin siya sa non-taxpayer mid-level exception bago siya inalok ng Indiana Pacers ng 2 taon, $45 milyon na kontrata noong Hulyo taong 2023. Sa 6 feet 4 inches, si Brown ay isang mahusay na rebounder na kayang ipagtanggol ang maraming posisyon. Napatunayan din niya ang kanyang sarili sa postseason na nag-average ng 26.5 minuto bawat laro at nag-shoot ng 51.1% mula sa field sa panahon ng playoff run ng Denver Nuggets na sa huli ay natapos sa isang championship noong nakaraang season. Ang isang issue na maaaring makapagpatigil sa isang deal sa Los Angeles ay hindi maaaring isama si Brown sa isa pang manlalaro sa isang trade dahil bahagi siya ng package na nagdala ng all-star forward na si Pascal Siakam sa Indiana. Maaari ring ay target ng Lakers ang isang forward na maaaring pumupunta sa sahig sa paligid ni na LeBron James at Anthony Davis. Sina Grant at Finney-Smith ay umaangkop sa bill dahil sila ay kasalukuyang kumukuha ng 41.2% at 40.1% mula sa tatlo ngayong season ayon sa pagkakabanggit. Kung ang Los Angeles ay naghahanap ng isang tertiary scorer na maaaring tumakbo sa opensa ng koponan kapag ang dalawang bituin nito ay humihinga at Rozier ay isang nakakaintriga na opsyon. Nag-average siya ng career high na 24.0 puntos kada laro para sa Hornets ngayong taon, nag-shoot ng 46.1% mula sa field at 38.3% mula sa likod ng arco. Sa ilang posibleng target, makatarungang asahan ng Lakers na isa sa mga abalang koponan bago ang deadline. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Pinatutunayan ni D'Angelo Russell na hindi dapat siyang bitawan ng Los Angeles Lakers dahil sa laban nila sa Brooklyn Nets ay pinakita niya na karapat-dapat siya sa Lakers dahil umiskor siya ng 20 points, 1 rebound at 7 assists sa loob ng 35 minutes na playing time. Pangatlo siya na umiskor 20 plus points. Kahit natalo sila sa Brooklyn Nets sa score na 130-112 ay maganda yung ipinakita niya mula na ibalik siya sa starting 5 ni Coach Darvin Ham at yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.